Dahil sa kahangahang ginawa nga nitong si Lilet, ay agad nga siyang na-promote nitong si Constantino. Nilagay siya sa mas mataas na posisyon at binigyan pa siya ng sariling private room kasama sila nitong si Court. Kaya naman labis ang tuwa nga nitong si Lilet. Nag-aya nga ang mga barkada nila ng isang party. Kasiyahan nga ang lahat, panay nga ang inuman. At dito nga'y matutukso itong si Lilet at maaasar at mapipilitang uminom din ng marami bilang pakikisama sa iba niyang kasamahang abogado. Bilang participate na rin na masaya siya dahil nakuha niya at deserve naman niya ang posisyon na iyon. Ngunit dito nga ay napansin ng lahat na tela hindi siya ganun kasaya at tela may lungkot na namumutawi sa kanyang mga mata at dito nga ay tutuksin siya kung ano ang nangyari sa kanya. Kung may problema ba siya sa kanyang pamilya o sa pag-ibig. Dito nga ay mapipilitan itong si Lilet. At dito nga ay hindi niya makakaila ang kanyang nararamdaman lalo na nang dumating na nga itong si Bonnie. At dito ay makikita siya ni Bonnie. Nagtaka si Bonnie kung bakit siya nagpakainom ng marami. Sinaway siya ni Bonnie. Subalit dito nga masasabi niya ang katotohanan na umiibig na nga siya rito. At sinabi niya kung kasalanan ba ang kanyang nararamdaman. Kasalanan ba na mapamahal ang isang kagaya niya sa kagaya nitong si Bonnie. Bigla si Bonnie sa mga sinasabi nga nitong si Lilet. Kung kaya't wala siyang nasabi, nakatulala na lamang siya habang nakaharap kay Lilet. Samantalang sinabi naman ni Lilet na huwag siyang mag-alala dahil hindi naman niya isinisiksik ang kanyang sarili sa kanya. Malamang na parami nga ang inom nitong si Lilet kaya't hindi niya napigilan ang kanyang bunganga. Samantalang hindi nila alam na ito palang si Court ay naroon sa tabi. At sa may di kalayuan, kinuhanan nga sila ng video lalo na nang muntika nang matumbay itong si Lilet at nasalungan itong si Bonnie. Kinabukasan, bumalik sa trabaho itong si Lilet. Tila ba walang nangyaring masama? Hindi niya alam ang kanyang ginagawa at hindi rin niya alam kung anong nangyari nung nakainom na nga siya at kung ano ang kanyang pinagsasabi dito kay Bonnie. Samantala, matapos nga malaman ni Bonnie ang tunay na nararamdaman nitong si Lilet, ay tela nag-iiwas na nga ito sa kanya at naiilang na siya na maging kasama ito. Sinubukan tawagan nitong si Lilet itong si Bonnie. Sinabi niya na kung gusto daw niya na dadalhan siya ng merienda. Total wala umano siyang ginagawa ng mga time na iyon. Subalit biglang tumanggi itong si Bonnie. Sinabi nito na wala siya sa opisina. Subalit ang masakit na katotohanan ay naroon na nga itong si Lilet. Hindi kasi niya sinabi na naroon siya sa opisina. Kaya nasaktan itong si Lilet sa ginawa ni Bonnie. Bakit niya sinabi yun? Bakit niya ginawang magtanggi? Ilang banda, nag-expect naman itong si Era. Naliligawan siya nitong si Bonnie kung kaya't naiinis siya dahil laging lumalapit si Bonnie dito kay Lilet matapos nganyang malaman sa isang kaibigan nilang abogado na dating niligawan nitong si Bonnie na dati palang close sila at na karoon ng gap ng dahil lamang kay Lilet. Kaya naman sinabi ni Era ng diretsahan kay Lilet na ayaw niya ng sharing. Kaya mabuti pa yung maghanap siya na kasing uri niya. Nang husto si Lilet sa sinabi nga nitong si Era. At naisip naman ni Lilet na hindi naman siya mananalo dito kay Era sa sobrang ganda nga ni Era. At di hamak na mas pipiliin nga siya nitong si Bonnie. Kung kaya't siya na nga ang nag-adjust. Subalit isang insidente naman ang magpabago sa kanilang dalawa. Dahil nga itong si Era ay masaksihan ni Lilet na may nabundol nga itong tao. Labas si Lilet ng kanilang bahay. May daladala siyang bag. Aktong padaan ng daanan itong mama na nagdadala ng balot. Sakto naman na itong si Era na may dalang kotse ay nagmamadali. Hindi na namalayan ang matanda kung kaya't ito'y kanyang nabundol. Nagulantang silang dalawa sa kanilang nakita dahil nakita na lang nilang nakahandusay na nga ang matanda. Naghihintay sa kanila na kapalaran. Magkakaroon ba ulit ng kaso? Sino ang maging testigo at sino nga ba ang tunay na may kasalanan?
Yan ang ating pabagan sa lalong umiinit na tagpo na Lilet Matias. Please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you!